Dota. Tingnan natin kung what do they have to offer against Yellow Submarine na we already know some of the players. I mean, we know Infernal, we know Mirel, di ba? Siya nga yung Stanin. nag-stand din sa Team Spirit na some of the people also says na mas okay yung performance niya talaga. Compare mo kay Larl. And I mean, nung una siya nag-stand din sa Team Spirit, ganun naman talaga yung nangyari. Pero to, Yellow Submarine, isa rin yung isa sa tinitignan sa to, org na to. Magaling magalaga ng player to eh. Yeah. I think kung sa opinion sasabihin mo, kung i-share ko yung opinion ko, parang yung Yellow Submarine sila yung execration ng C. Isa sa mga sa mga nakikita mong players na pumapasok mga newcomers and then biglang pumapasok sa tier 1 teams. So malaga din sila itong Yellow Submarine since way back ito nga sila they have produced players na ayun, may quality din talaga. Yellow Submarine dito kumuha Dalawa, dito ng largo agad. dalawa ng God carry na lalabas ito Yellow Submarine. Yator sa Tanic. Although itong si Bodega to eh. Bottega. Bet boom before. Di ba pero Larl, ano po tayo caster, may Larl lagi lumalabas. Largo. Ay Larl tuloy, Largo pala, sorry Larl. Largo na lumalabas. Curious lang talaga ako dito Maganda ang drafting dito ng Valinor Mike. Team versus Kairat Centaur Okay, dalawang offlane. So probably this will be a team versus mid lane na ang napick ng Valinor. I mean, not that awkward naman na Timber so mid if ever kasi may naman sila eh. Okay naman siya sa leaning against Storm Spirit. May somehow good damage dealer kayo ng early, 'di ba? Although secure ng rune, lugi ka nga lang sa Storm. At grabe nga I don't know if binigay lang tong hero na to ng Yellow Sub. Pero etong Western Europe qualifiers nga mga sir. Nasa first pa lang tayo. Nasa upper bracket pa lang lahat. First series pa lang halos lahat. So dito sa Western Europe, isa lang talaga ang magka-qualify papunta sa talaga sa Wallachia. Basta fight to eh, yung dulo. Ay, mahaba-haba itong mic, You better pick your hero. 5 seconds. Nandyan din yung VP, mga sir Mamaya, VP tayo mamaya. Pero dan muna tayo dito sa Yellow Submarine. Lalo ba si Abed? Online lang kasi ito eh. BP? Wala na sa BP sabit. Wala na ba? Last time pa, diba? Wala na, na siya na visa issue. Nandyan pa rin si Abed. Hindi pa rin siya napalitan. Hindi ba napalitan? Yes! Kako napalitan siya last time. Hindi pa. Hindi Okay, ko na thank you. Hindi ko na. Na fake news yun. Ilang beses ko nang nakakas yung VP, Mike. Parang nandyan pa rin talaga si Abed. Pero dito na tayo. Balik tayo ngayon. Guys. So, Light Stealer. Largo Life Stealer. Storm Spirit, Ringmaster. Habang yung Valinor, ubod ng mga disable yung kanilang lineup dito. Kung ko mo parang okay sana yung Timber sa pick lalo kasi kumuha pa rin ng strength hero carry tong sa side ng Yellow Submarine pero okay lang. Life stealer naman to. I mean, nandyan yung rage mo, di ba? You got a great damage against center sa leaning stage. So, okay pa din siya. Not the top popular carry lang talaga sa ngayon. I mean, kung tignan mo, open pa rin naman yung Gyrocopter, diba? Yung mga range hero na kinukuha usual against kay Centaur. Pero mukhang may plano yung Yellow Submarine with the Life Stealer pick. Yon nga dito, I mean, kahit nga, kung ganyan nga na immune lang ang kukunin mo, pwede ka mag-Juggernaut lang din. Diba? At yun, Ogre Magi na may buff, no? dito sa Yellow Sub kasi pag na-silence ka lang din ng Skyrat, at least natural manta builder ka. Ganoon din naman yung Life Stealer, pwede rin siya mag-manta rito, tapos yung Radiance nga, diba? Siguro pinanayo lang talaga nila dito yung hero na kaya talagang magpahirap sa center sa laning.
at hindi masyado nakaasa sa isang skill, then pag wala yung kunya Omnislash yan, parang medyo mahirap lumaban. Oo nga, kulang dito sa side ng Yellow Submarine yung kanilang offlane. So, probably, ano pa ba yung mga open ng offlane? They have the Tide Hunter. Pero baka possible mabababan yan next in line. So, ano pa ba ang carry din sa kabila? Bano Medusa. Okay lang din underlord dito sa drop ng Yellow Sub eh. Ayun din yung ating mga mga offlane. Sa Fisher play-in ata napanood. Ayun, doon. Radiant team band. Good luck sa manag Velenor dyan. TA, ang binan nila dito. I mean, ito yung mahirap na sa isang team nakakalabanin nyo pag wala kang information na tol kasi Ayun. parang kailangan nakakasalubong mo lang sila sa pub. Ayun nga, nakalusot nga yung Team Verso eh. Tsaka Skyrat, di ba? 'Di ba? So parang wala kang idea. Unang-una pula yung mga names nila sa Wikipedia. So for your coach, kailangan maghanap ng ibang sources ng coach nila to get information na ano ba yung laruan ng mga players nito ng Valinor, 'di ba? Ano yung mga heroes na ginagamit nila usually. So dito na ang last pick ngayon ng Yellow Submarine. Tide Hunter, nandyan pa yung Tide Hunter So, maganda ba ang Tide Hunter type sealer? Okay lang tayo dito. Ano pa ba ang mga ano dito? Tide Hunter yung go-to hero ngayon sa meta natin eh. Maganda yung yung shard. Tsaka yung kasi yung build sa kanya sobrang basic lang. Hindi alam mo ko yung offlane na ang lakas mo mag-defend at the same time ang lakas mo mag-setup ng teamfight para sa kampe mo. And sobrang counter mo yung mga hero na ito. Storm Spirit, Void Spirit, Ember. Pag nagkaroon ka ng shard. Pero Enigma. yan, nag-enigma sila. Sure na sure pa sa mga initiation. I mean, they were looking towards siguro sa may laning stage. Tide Hunter na offlane marami namang Kylo sa kanya na hindi siya yung hero na sobrang complex lanean. Madali siyang gamitin pero ayun nga, hindi siya mahirap din lanean. At least Enigma hindi mo kukunin dito yung mga hero na like Stark, ganyan. Kasi mahirap, kayang-kaya ka bugbugin sa lane. Isang black hole ka lang, no? Mga ganun, no? Tsaka, wala ka kasing parang problema mo kasi yung Eidolons. Oo nga kaya open kasi yung Ogre Magi dito na 5. So magandang pick talaga dito yung Enigma. Nandito po si Mirella yung mga nagsa-stand in sa palagi sa Team Spirit. Yung sakto mag-mid. Sir Mike, may pasok na ba? Parang puyat ka? Yes. Naka-uniform pa ako sa pants. Pakita mo, uniform mo. Ay, kaya nga, pag naka-white ako na panloob, meaning galing ako niyan. Pakita mo na. Ilabas mo na, Mike. White. Yung pang loob ko lang to. Thank you. At sa ngayon, 18 seconds ngayon for Valinor. Let's see, ano ang kanilang last pick dito as Enigma. It's obviously the offlane na. Ano ba mga pantapat sa Enigma? Gyro sila. Open naman gyro eh. Yan. Ganda yung mga drafting, no? Lusot lahat ng hero, no? Ano na yun eh. Itong gyro, tingin ko, finors na lang Yellow Submarine yan eh. Sobrang obvious naman kasi. Mas gugustuhin mo, kung ikaw sa Enigma, mas gugustuhin mo kalaban TA kaysa gyro. Sauron, grabe naman yung mga pangalan story. Sauron. Grabe. Oo, no? Hanapin niyo, labas niyo si Gandalf. May third eye pala ito eh. The all-seeing eye, no? Afterburner, Learning Curve, Horsepower, Shield of the Sion, Twisted Chakram. Yellow Sub ako dito, Yellow Sub. Ayun lang. Alam naman natin na yellow sub talaga tayo dito guys kasi sila naman talaga yung advantage na team kasi kilala natin yung mga players pero what will the Turkish lineup bring dito sa match up na to? So don't forget to share the stream mga sir. Hindi pa to ang last series for this morning or May next papuntang umaga meron pa tayong next Virtus pa. Feel ko mabilis lang yung next series natin eh. Kasi hindi kilala lalo. Kung hindi kilala tong Valinor, ganoon din naman yung sa
kalaban ng BP, parang they are fighting tier 3 to tier 2 teams. Yes, there's tier Diba? 2 teams na interesting talaga na makita natin kung anong galawan. Pero ayun na nga mga sir, meron tayo dito ang TG Group. Malapit na rin yung ating mga main qualifiers. Ang daming Ferrari. maganda dyan sa TG natin. Scan nyo lang yung QR code para makakasali kayo dyan sa mga pamigay sa loob. Turkish, no? Kailan kaya tayo nagkaroon ng isang Turkish player? Si-search ko nga dito sa Google. Wait. Para at least may maano ako. Parang first time ko ata makaano ng Turkish. Pag ganyang general, Turkish Dota. pag ganyang general, pwede mo search na sa, pwede mo ask na sa mga AI. Category of Dota Turkish players. Ay, ito pa lang, oh. Dahil pag ganyan, pwede mo na siya sa May AI kasi eh. ChatGPT. Mas makakapag-provide sila ng extensive data like hindi lang sa Wikipedia yung basis na kukunin nila. We'll be fine. Let's I party. mean yung basis nila. Yan, para ito again. Game number 1 na Valinor versus Yellow Submarine. We're about to see a full stack Turkish lineup dito sa side ng Valinor. And for Yellow Submarine naman, ito naman yung mga kilala natin. Again, we all know may Ibubaga din, di ba? Especially the mid laner of Yellow Submarine na stand-in. Yan, for the team spirit. And ako lang naman, I do believe papapalitan niya si Larl. Oo nga, no? Kasi, kita mo dito sa Turkey, 3 pa lang kilala ng pro players. Dito sa ano talaga, sa Reddit or sa mga AI, 3 talagang pro So, eto 5 Turkish players. Parang first time ko ata talaga ng mga ano dito. Ng Turkish Dota, matutunghayan natin guys. So far maganda yung kanilang draft dito Yun lang masasabi ko May damage naman sila with the gyro pick and I do believe di rin naman siya ganun sobrang may hirapan sa laning stage thanks to that flak cannon. Wag lang tatanga masyado ang go. Sa galaw na lang nila yan. Okay naman yung lineup nila. I mean kung ipapagamit mo yung lineup na to sa tier 1 team, Saktong ano talaga, no? palagyan. Etong draft na to parang ano to parang Falcons to Falcons draft, no? Oo. Totoo, di ba? Yung ano ko, nakulit lahat, no? Team versus mid, mga ganun. Bas hero niya to mo. Level 30 yung hero. Ayos. Level 30 din nga yung center, no? Magbobote pa rin siya dyan. Usually, pag ganyan na ang katapat mo, mabilis mag-secure ng run. Bracer, Soul Ring ka na lang. Tsaka Arcane Boots. I mean, dito rin gamit yung yung grips. Kung mag-recta grips yung Timbers, So din yun, kailangan din talaga nila na may sustain para balik sila early, no? Si Storm Spirit, okay din mag-recta grip siya. Dispel nung sa Ogre Magi, Dispel nung Silence, which would be a big problem sa kanya mamaya. Pero Si problems ka dito. Yung Largo din, biglang nakikita agad natin dito sa mga cat and smoke. Din yung na gusto ko dito sa Dota. Meron tayong mga new heroes pero yung mga yung mga old heroes nawawala na rin talaga. Benchpool, Legion Commander nakikita. wala ganun talaga. Hanggat walang ginagawa sa kanila na sobrang ganda. Zeus. O head turning na head turning na patch. Yung Zeus makukuha pa kasi yan situational yung mga LC ganun. Wala. Hanggat walang head turner na patch na bibigay sa kanila, wala yan. Sir Mike, dance ka ba na stress enrollment? Hindi naman. Basic lang. Anong ginagawa mo pag enrollment time? Oh, Maaga ka ba pumupunta or sanay ka na talaga sa pila? sakto lang gitna. Mabilis lang sa amin. May kasi sistema na parang this specific day, etong year at program lang yung mag-enroll. Pero ang ko sa amin, nagpapacheck kami sa chairperson since may retention policy kami. Pero si Problems, magkakaproblema. Oo nga He's gonna found himself na bugbog na nga dito ng problema at siya nga ang mafa-first blood dito. At alam niyo na yung mga boss, first blood brought to us by Kenik. If you guys got question, just PM the page. May sasagot sa inyo dyan 24/7. Pero a great start for Sauron. Nasasakop niya na agad ang Middle Earth. Midgard, no? From Midgard. Eto. Ayos nakakaano ka pa rin ng LOTR
Yun ano yun? Ba pa tayo dahabit? Oo, talaga. Kasi mga LOTR sa mga tito na yan eh. Di ba? Pero tsaka ano kung ano siya? Top lane. Nasa sino ulit siya? Nako. Naku po, Yellow ayun lang. Submarine, yung mga side lanes nga nila dito. Biglang nakukuha dito ng Valinor, the Turkish. Oh, maganda yan na ano to. Nasulitan na ng Valinor yung laning stage kasi hindi sila gano'n mahihirapan. Baka kasi mamaya, dalhin sila ng Yellow Submarine sa kung paano mag-execute ng teamfight eh. Diba kaya goods na to na sobrang ganda nung nagiging laning stage na last of now. May share dito si boss sa Qatar daw walang magnanakaw, safe iwan ng CP. Magano talaga pag mga Muslim country, guys. Mga madisiplin talaga mga Muslim na mga first world countries. Yan lang yung masasabi ko. Mahirap, mayaman din kasi halos lahat ng mga tao dyan. Ganun talaga. Yun ang gusto ko. Mayaman. Pengi ako niyan. Speaking of mayaman dito si Mirella lang yung maganda so far yung CS dito sa Mirella. Meron siyang advantage. So I don't know for Yellow Submarine. If ever mabubog sila sa mga side lanes, kinakailangan talaga nilang makabawi dito. Saan tayo dito mga tol? Ay, live baba tayo dito. I think live din tayo sa sa Kick. I don't know pero Kick ba yan? hindi, sa Twitch yan. Meron din ata sa Kick minsan. Sinasabi ni Jay kanina yung nanonood ako. Mga ganon. Kung blade na agad dito, may gyrocopter Ito yung Start. hindi maganda siya. Parang sobrang complacent na naging drop dito ng Yellow Submarine yung laning stage nila. Medyo papunta na sa tagilid. Mahina yung laning stage nila, no? Totoo naman. Largo at saka Ring Master, no? Malakas sana yung baba kung ano, kung nakaban yung gyrocopter. Pero feel ko ready sila sa gyrocopter pick eh. So, sobrang obvious kasi ng gyrocopter pick. Ang strong points lang nila dito, yung Enigma talaga, walang Ayun pagtansin lang, sa black nag-dive hole. ng malalim. Yes, 5 minutes. I don't know, ba't nandito si Sauron? 5 minuto pa lang 7 minutes. Akala natin na pwede siyang kumuha ng mga Wisdom Shrine. Pero what is happening dito sa Yung sa sa baba, mga core heroes nila? sa baba, they were trying to kill yung dalawang hero yata dito sa baba. Unfortunately, na outplay sila. Sa may top, ano na yun, parang mangyayari na talaga yun. Kung mag-stay man dun yung Ringmaster o hindi, mataas yung chance na mamatay talaga yung Lifestealer. Kaya good na lang, good decision na lang na pumunta siya dito sa baba. At least mas napadali pag-take Pero down. speaking of the Life Stealer dito, Mark, kakapatay lang yan. So makakapatay siya in return. He needs to be careful kasi may double edge pa nga dito si Nakapag-skill pa rin. Waiter. Waiter ang pangalan dito dinila na. Nabot pa. Dito, naaabot pa rin yung Life Stealer. So this Centaur, I think he is gonna survive. So medyo magulo yung trade-off nila. Pero I think dito sa Valinor kakapatay lang nila ng Life Stealer. So matatag talaga. Tagal niyan, boss. Buti na lang talaga yung may may asahan siya dyan na makakabalik siya ng mabilis ng lane. Dahil sa stream ng water. Ito lang yung mid lane nila na Storm keeping up the pace. Ito si Mirelle. Boss Sean, kailan ba daw ulitin na dadalawin ang Tita Esmeralda? Sabihin mo sa tita mo, ihanda niya na ang kanyang ensimada. Yan lang masasabi ko, boss. Masarap kumain ng ensimada dito. Centaur, makakasurvive ba siya dito? Sa Storm na merong haste. Makunat Wala siyang siya, vortex. So, buhay pa rin talaga. Makunat din yung Skyra. Patay yata yung Ringmaster. Pwede dive in. Walang mana masyado yung Storm eh. Chakram yan, Mike! Si Chakram mo ba? Wala pa siyang vision, so makakalis lang din. Pero sadly for Mirelle, hindi siya makakapatay dito sa top lane. Tsaka medyo ano nga naman yun. Sa may salot nga rin yung Gunno Storm Spirit. Hindi pa siya level 7 eh. I mean, ako lang naman di siya level 7. Pero the thing is, wala kasi siyang Vortex. Kung may Vortex siya doon, baka napatay nila yung Centaur. Pwede, no? Haste kasi, sinugal niya na lang dito. Oo, at least yun, pag may haste ka, tatakbo mo, tapos Vortex mo lang eh. Makunat din kasi talaga itong Skyra. Pag naka-release siya ng skill, may barrier agad. Wala kaya to. Ayun, may silence na pala.
Sakat talaga ng Skyrat. Ogre. Second skill na lang kulang. Nakarinig pa ako ng gyrocopter, so mukhang may gustong objective dito etong Valinor. Easy kill na lang yun, no? Wala nang kahirap-hirap. Binigyan lang ng Beyblade saglit. 7 minutes nga dito, Mike, adding pressure for Valinor. Pero Mirror free na lang dito yung Enigma with the Eidolons. Mirror na lang daw. Mas mabilis na mag-push tong Enigma sa baba. I mean, di pa naman nakakapag-start ng push to begin with yung Valinor sa may top. At cancel na yung plano nila. They go back dito sa may baba. And mukhang planning to kill Enigma. Kita mo naman yung tower dito, isang hero lang nagpo-push. Mas mabilis talaga mag-push yan. 10% HP na lang I mean, natitira sa tower. nakuha naman pala nila ni Centaur na lang all alone. The thing is, parang hindi ganun ka-problema kay Yellow Submarine yun sa tower pushing lang kasi makukuha rin naman ng Enigma agad ng baba. They are still staying dito sa bottom lane. Yung Looks yellow. like ayaw talaga nilang ibigay, Mike. Yung lifestealer lang. We have the black hole. We have Mirele, nandito na. Hindi na Hindi na kailangan. kinakailangan yung black hole, pero nakapag-call down na nga tayo dito. Habang meron Nice Timbersaw trying to defend out. Where is the black hole? Na-stun siya, na-silence. Infernal! Up! Natakbo Tumatakbo pa? na Hindi, lang nakapag-skill. palayo. Lumulutang siya palayo, guys. It's a disaster. Grabe yung turnaround nga dito ng Yellow Submarine without the Enigma na gusto makasurvive. Hindi siya nakarelease ang black hole. Mapipitas nila yung Enigma, pero Oo. kapalit nga yung tatlo at nakuha din dito yung bottom tower. Hindi basta-basta dito yung Timbersaw. Hindi siya masyado nagpo-forward dun sa may team fight. And unfortunately for Valinor, namatay kasi agad yung Skyrat nila. At that time, kung hindi Timbersaw, Skyrat lang yung magdidil ng damage na sa may baba More like magtatank lang talaga yung ibang hero doon. 'Di ba? Breathing space for Batega kasi hirap talaga yung buhay niya. Looking at his net worth, 3k lang at naku po. Silence, nakapag-rage. Buti na lang nakapag-rage ka agad. Yes. Grabe naman yung pangalan, Voiter. I'm under the Voiter. Palag po ba over 37 duration? Oo, Possible. oo. Possible, boss, sa mga ganitong teams. Palagi nag-go-over, boss. Good luck sa'yo. Dyer's middle tower's under attack. So, back tayo dito, Mike, ha? Amplify damage, so we might expect another rotation coming from the Storm Spirit. Would be ideal siguro if mag-smoke sila at maghanap sila sa jungle area ng kill. Mirele nga dito ang pinakamayaman sa kabila while nasusustain naman ng Turkish yung tatlong core nila. Maganda ang farm. Hindi nag-gribs itong Enigma. Kahit na gamit yung gribs para sa drop sana nila. Baka Storm dito, Mike. Ang Kanya, nakatreds yung Storm nakatalits na ba? Magkano siya kasi, magkakaya na siya Sino pa ba ang nag-grips dyan? Etong Largo maganda din. Largo na lang. Speaking of Largo, Maganda kasi gribs sa kanila oo. Meron pang amplify. So after taking care of the bottom tower, looks like add ng pressure etong Yellow Submarine dito sa mid lane. Tower is down to half HP. You still have the black hole. Ano ba ang kanilang call dito? 4 Sarap. heroes ngayon ng Yellow Submarine. Sabay-sabay sila ha. Creating space para dito sa live seeder. Dalawang arcane na support. Hindi mo ubusan ng mana yung Storm Spirit dyan. At mag-smoke na nga sila siyan. But they are looking for the gyrocopter. Unfortunately, nasa Ang taas yung layo. gyro. Ang layo sa Diba? mapa. Nasa kabilang globo pare. At onting time lang. Diba dito sa live state or look at his farm, nakakahabol na siya. Onti na lang. Ko-close na siya sa farm dito ng kanyang mga kakampi. I like what Centaur is doing. Hindi niya pinapabayan yung life stealer. Tama stampede lang sa mga teamfights sa 4 versus 4, no? Pero I think kinakailangan na rin ng Centaur dito na mag-participate sa mga teamfight. Which is, ayun naman yung gagawin niya talaga siya. Yep. Looking towards dagger na siya. Oo nga kulang na lang siya ng 500 gold for the Blink Dagger. Ay, nintay. Uy, buenas. Buti sa taas lumabas. Kung sa Storm Spirit yun, sa baba yun lumabas. Tatapang yung Storm Spirit mag-dive yun dahil sa shield rune. Sauron. Anong build dito ng Gyro after ng kanyang Falcon Bladed? Ano yung tawag sa Saan? sword ng King ng Gondor? The sword? Flame of the West lang natatandaan ko nagsisimula yung pangalan nun Ano? nagsisimula yung pangalan nun. Good boy, Dyer's middle tower's
Sword ng Gondor Yung sword na ginamit pang slay kay Sauron nung una. ni Aragorn. Ay, hindi. Yung sa pinakauna. Yung tapos yung finorge ng elves na binigay kay Aragorn. Flame of the West ang tawag. Kalimutan ko na rin. Google mo na. Para hindi ka ma-OCD dyan. That's the team fight. Eto, yung Black Dagger reveal. Gusto nilang i-burst. So makakapag-pick up sila dito. That's a support. So they will continue yung push etong Valinor. Andoril. Tignan natin kung Ano? mabubuo ba ni Lifestealer ang Andoril. Pangontra kay Sauron, no? Magre-radiant siya, di ba? Pero look at the Lifestealer's net worth. He's the bottom of the course. Patong na dito sa 7k net worth. Etong, Kailangan niya kasi yung sword para ma-command niya yung yung spirits. Spirits. Undead. Mm. The undead, no? Only the King of Gondor may command Ang me. ganda kaya nung ano talaga, Lord of the Rings. Meron pa kaming nilalaro dati. I don't know if meron mga tito dito na naglalaro. Dominion yun, Dominion. Para lang siyang text-based. Tapos math, puro math. Tapos nag-ano ka ng lupa. Nagpapalaki ka ng lupa. Para resources mo. Yung undead kasi talaga di mo kayang patayin. Yung undead. Ang sinabi mo yung Matbis, wala na akong pakialam agad. Di ko na pinakinggan eh. Ayoko na agad eh. Di ba sa ano siya, text-based na na game. Tapos may undead, may trend, wood elf tawag doon, may mga dwarf, merong mga elf, dami. Mga humans, parang LOTR din siya. Na base the game. Yung drop natin nasa Thailand. Oo nga, no? Natalo si pre? Si Sefer, pre. Coach si Sefer, eh. Talo siya. Na tayo dito. Balik sa Dota! Stampede to safety. Lugi na Valinor dyan ha. Oh, going deeper. Hinagis nga dito yung Bagwa. As for Mirella, they're gonna spot this Timbersaw. Makunat yung Timbersaw mga sir. Pero walang makunat dito sa 5. Napasobra. Dito nga sila, tama nga yung conclusion siya. Dinadaan nga sila sa sa kung paano yung team fight. Alam din ng Yellow Submarine na lugi sila sa laning stage. So dinadaan nila sa kung paano si team fight. The mere fact na nandyan yung Enigma, nahihirapan sila mag-initiate o gumawa ng play. Yung Valinor kasi isang mali lang, black hole talaga eh. Yeah, dun sila natatakot talaga, no? Mm. Ano kaya pang-cancel nila dito ng Enigma, mga mesa? Silence. Aside from the silence, pag nagbigay Wala. Pag nagbigay wala. Nga sila pare-pareho dyan. Basher carrier, no? Gyrocopter, pwede siya mag-basher actually kasi may side gunner. Pag iba-black hole siya, tapos yung side gunner niya, Wala, wag. titira dun sa, sa Enigma na nagba-black hole, gano'n lang. Yung nakikita ko. Malas niya kasi pag parang hindi siya ganun ka-worded kasi baka yung tamaan na side gunner niya. For sure, pag nagpa-black hole yung Enigma, may kakampi na agad eh. Baka sa kakampi tumama, pero uy. Nakita nila yung palaka. Patay agad dito. Abang, yung cooldown, maaabutan yung Enigma. That's the Mystic Flare. 4 step out. Ang ginamit dito. Ang kunat nga dito ng Wala pang Infernal. pipe yan ah. Pero for Infernal, he's gonna be the next target. He's dead. Susunod nga nila dito yung Ringmaster na gamit pa yung Stampede habang si Mirella gusto na dito yung Timbersaw. Eh, Pero wala siyang mana dito, marisip Mike. niya? May blink dagger pa dito yung Centaur. Hindi. Wala ko, dadive na siya dito ng Valinor. Kung dinive siya ng Valinor doon mo masasabing mali yung zip niya. Pero okay pa rin naman yun for the side of Valinor. I believe siya kasi nakakuha pa rin naman sila ng 2 hero kills doon. Isa rin naman doon ay yung core, yung setter dito ng Yellow Sub, di ba? Medyo, kung titignan mo naman on another point of view, nakangiti pa rin naman yung Yellow Sub kasi yung carry nila nakakahabol na. Yes, at saka, ang ano nila, Storm, eto, na X-Bomb, tawag dito. Lifestealer Bomb. The Bomb. Nawat pa rin na stun The Stun. Patay na. Walang That's stampede eh. a Dead Centaur. It's mid lane difference ngayon ang nakikita natin. I don't know ilang, ano na dito si Mirella, ilang 12. 12 galvanized na Oo. sa early. Ayun lang. Sa may team fight din, sa may baba kanina, si Storm Spirit lang talaga yung nakinabang doon. Given na siya yung nakakuha ng kill. Kay Timbersaw, pero overall Valinor yung fight na yun. Kaso nga lang, ngayon na nabigyan yung center nila,
ngumingit, basta lang ngumingiti yung Yellow Sub. Tignan mo naman, dahil sa kanya nagkaroon ng BKB ngayon yung Storm Spirit dito. And yung Timber, so late pa siya magkakaroon ng pangkatsa sa Storm Spirit. Matagal pa yung Atos na yan, especially pag nabigyan o namatay pa siya. Mas lalong tatagal yan. At saka yung Enigma kasi dito, pag late game, wala talagang kokontra kay Inferno. So, time is ticking sa Valinor team, ha? The Turkish players. Sa Turkish, ang gusto ko yung food lang nila. Pa-try ka na ba ng Turkish food? Ano ba? Yung mga kebab, mga ganun. Okay, Bob, syempre. Sarap. Sa kanila pala galing yun. Mga ganun. Eto si Sauron. Ay, may stampede ako narinig. Sa Nag-fight ata dito sa mid lane. Ay, safety lang ata dito nagamit ng stampede. So as of now, there's no stampede ngayon sa side ng Valinor. Pwede nang gumo dito yung Yellow Sub. Ayun na. Buo na ang Anduril. The King of Gondor commands you. Ay, si Aragorn pala to si Bottega ngayon. You know? Si Bottega din, actually, akala ko, ano din, anong stand din siya ng ano? Sa BBT mata? Baby. Sa BBT si Bottega. Narela ba na BKB? Aha, nakita din yung Skylat. Pasukin mo na sa Galvanize, boss. Patay ka pa rin, boss. Galvanize yan. Ayun yan, sure yan. Ah. Sinunog ng Radiance, boy. Hindi na pinakawalan. Sulit ang ano dito. Sulit ang go nila sa may top. Nagkaroon agad ng extra kill yung, ano yung life stealer nung nagkaroon siya ng Radiance. Ang tignan mo. Suddenly, 8 to 9 net worth niya dito. Pa-close na siya sa Centaur. Siya, this is a bad news for Valinor, ah. Eh, nakuha niya yung Andoril nga ni... Nasa kanya na. Ayun na. Ano pa ba kuha ko sa Legolas na lang? Di ba lalabas sa Legolas dyan? Tsaka si Oo nga, pinaka-idol ko si Legolas eh. Putang ina. Grabe talaga yung ano niya. dahil dun sa taong yun, nagpalit ako ng pangalan na yun. Legolas ang pangalan ko. Eto. Okay. Nadilaan agad dito si Mirele. Are they prepared for a team fight? Tapos nung na yun, nung Lord of the Rings na yun, nung sinunod ko, Pirates of Caribbean. Yung mga OG. Mga OG movies yan eh. Tinapos ko yan. Ano pa yung mga OG dati? Hunger Games. Dami, mga mga Maze Runner. Dyer's middle tower. Ay, pinanood namin ulit yung Maze Runner. Kahapon. Anong isang araw? Alam, kahapon. Hindi ko na kasi nakikip track yung yung araw eh. Kasi pang gabi kayo. Tapos lagi pang madaling araw. Nakahanda lahat sa 20-minute na Tormentor. Eh, do you have the smoke actually? Kasi para hindi sila ma-spot dito ng Wild Wing. Maganda pa yung Yellow Sub, ha? Okay. Na X-Bomb. Gusto nilang matagpuan etong Skyrat. So BKB for Mirele. Where is the reaction? That's the reaction. Support for support. 4 versus 5 pa rin dito kasi nag-buyback yung Skyrat. Stampede sila dun siya. Chasing down. Stampede natapos na. Ipa-blackle agad. Gusto nilang i-burst yung Timberson na nangungulit. Grabe naman si Mirele. Iiwasan ng Mystic Flare. Pero handa na nga dito si Sauron. Meron pa rin ditong arit talaga. Etong Turkish team. Kinulang sa damage dun yung Yellow Submarine. Maganda sana yung go nila na yung Timber sa yung i-blackle. Unfortunately, nag-buyback nga kasi si GC or yung Skyrat sa may the moment na namatay siya kanina sa may top, at the same time yung Mana Storm Spirit dito not enough to deal so much damage dun sa may Skyrat. Napilitan din siya mag-reposition. Nakita mo, binigay sa kanya Mystic there. Alis siya eh. Worth it nga yung buyback doon ng Skyra. Worth it. Kung hindi siya nag-buyback doon, hindi na Dyer's top tower is under hindi mahihirapan yung Yellow Sub doon. Possibly baka napatay pa nila talaga yung Timbers. Oh. Totoo, si Mirele natakot eh. Yung silence kasi. Totoo. So as for this game, nasa 22 minutes na tayo. Lamang ang Turkish team. The Kaso, Turkish Pride. Yung 6K network lead nila siya, alam mong isang teamfight lang magkakarumble sila. Ay, patay ka na. Boss. Ilang din si Mirele.
15 na. Mirella is cooking 15 galvanized stacks. Masasakit yan pag nagka-Witchblade. Yung Timber sa mararamdaman yan. Ano na kaya? Magpa-magical item. Pag Like- umabot yan ng 30 galvanized, ewan ko Magpa-pipe lang. na yun. May pipe na pala. Buti naman. Lahat ng lahat ng kill participation halos dito ng Storm nakuha niya eh. Kita mo 13 lang yung kills nila, tapos may galvanized dito na 15 na. Mayaman pa naman si Sauron. Kaya niya pa rin naman. Kailangan lang naman niya magka-MKB mamaya. Para hindi makagangster yung lifestealer sa kanya. At si Largo, okay, kaya items nga nila. Hindi sila nag-go na walang black hole hindi sila kumuha ng Roshan. Kailangan nila mag-objective itong Turkish. Hindi nila kaya eh. Alam nila na pag sinubukan nila go yung Roshan, oo, they got the damage. Kaya naman nila mag-Roshan talaga. Problema, kukulitin sila ng Yellow Sub. Kaya kasi mag-contest, kaya kasi mag-buy time ng Yellow Submarine talaga para umabot yung Black Hole eh. Yung Ogre Magi, nagpapayaman na rin. Hand of Midas para sa Ogre Magi. Sarap. Boshan, saan ka na nag-stream? Bossnet, pa lang, posting pa lang ako ngayon. Gathering pa lang ako sa page ko. Kawawa yung Gyro mamaya dito pag nag-aganim siya lifestealer. Sasakyan niya lang yung Gyrocopter. Eto, may satanic naman na. May pang sustain na siya sa fight. Yeah, they are totally ready na itong Valinar sa team fights Mahihirapan na sila sa Gyrocopter. So they need that proper black hole. Kay Sauron. Nasa kanya yung Ring of Power ngayon. Uy, nice Si Smigol pala yung hindi siya alam. Smigol yan before siya maging si Nakorap siya no? And then, in another universe, si Smigol yung hawak ng Andoril. Siya ang true king ng Gondor. Nasa ibang multiverse pala tayo dito, Mike Ay, since mo yun, panoorin mo yung anime niyan, may anime yan. Doon mo malalaman kung bakit tinawag na yung niretreatan ng king ng Rohan. May anime yung LOTR? Oo. Talaga? Yung story nun is yung kung bakit tinawag na... Wait lang. Sige, go lang. Sabihin mo na. Hindi ko na matandaan eh. Sana nag-kick ka na rin. Boss Net. Sige lang, boss. Mag-stream tayo ulit. Shout kay Joshua Kazuto. Hello sa inyo. So, Roshan for Valinor. Parang LOTR ngayong pangalan dito ng ng Valinor eh. Sauron, Valinor yung kunin na ng Valhalla eh. Mga ganun eh. So with the Aegis advantage nga dito mga boss, I don't know what's next. Daedalus para sa Gyrocopter. Ayun, yung Helm's Deep, doon mo malalaman kung bakit Helm's Deep yung tinawag sa kanya. Saan? Sa anime na yun. Yung Ng yung Lord lugar? of the Rings. Yung lugar? Oo. Kung bakit Helm's Deep yung Yung tinawag sa kulay-pula kanya. na lugar, ganun. Yung nila, yung niretreatan nila nung ginugo na sila nung Sige, ko yan. Anime? Sa Netflix meron yan? Wala yata. Ayun lang. Sige, asan ba pinapanood yan? Crunchyroll, mga ganun? Oo, makikita mo sa mga anime site yan. Pero ito, for Kinetrol Day, despite of Valinor having these ages of immortality, nakakalabas pa rin ng maayos yung ibang heroes ng Yellow Submarine sa ibang lane, di ba? They are not fully in control of the map, which is ayun dapat yung isa sa mga maging goal ng Valinor since, ayun nga, may ages sila eh. Yes. Kuha na sila ng advantage dito. Boss yan. O nga pala, hindi na ba gumagana yung Grave Sky Storm sa Silence Sky? Gumagana, boss. Strong Dispel yun, boss. Strong Dispel. Gumagana po. Little rascals are hitting Dyer's bottom tower. Bottom Tower. Si Mirele lang yung nagiging ngayon, ha?
Siya si Legolas. Siya yung malakas ngayon. Diba? Consistent siya. Kita naman sa may Nako, na-caster's curse ko, boss. Nakapag BKB. Nakapag-out naman. Teleport. He tried yung center tried dealing damage using that stampede. Kaso not enough talaga. Nakapag BKB eh. Sabi nga dito ni Boss Mousy, Valinor or Valinor, yung land ng mga elves yan, kung saan nagpunta sila Frodo after ng Return of the King. Hindi ko na matandaan. Sabi nga eh, may ano nga itong Turkish eh. May Lord of the Rings sila na parang, Kita mo di ba may Sauron? Yan, Valinor. Akala ko nga Kita mo tinanay ko search yung pangalan ni nung Helm's Deep eh. Boshan, may sushi na ba ang biceps mo? Boss, kulang na lang kagat, boss. Ready na, boss. Ready na, boss. Tapos ito namang si Stoic, Stoic yung tatay ni pangalan ng sa How to Train Your Dragon. Ang ganda nga ng mga pangalan ng mga Turkish players na to. Wow, they're reading the chat. Of course. Reading the chat. La Game of Thrones pa rin sa This is mga what's unique about the Philippine Dota, the Philippine casters. sa mga tropang nanonood ng Game of Thrones. Must watch A Night of Seven Kingdoms. Fan ata sila ng Lord of the Rings, yung Team Valinor. Hindi pala kay Sauron dito yung Aegis. Actually, yung Aegis nga, para siyang yung parang The Eye of Sauron eh. Di ba? Si Hika pa yun. Ha? Tinatanong kasi kanina yung pangalan nung ogre kasi Stoic, di ba? So yung sa How to Train Your Dragon, sino yun? Ayun yata yung tatay niya. Actually, nandun ako sa How to Train Your Dragon. Vikings, Nakasubaybay din ako yun eh. dyan. Boss, anong kinalaman ng tomboy na naghahalo ng scramble sa weather ng Boss, di ako updated. Saan ba yan, boss? Hanggat ginagawa niya yun, lalamig. Bigyan mo nga bigyan mo nga ako diyan ng context, boss. Basta alam ko naka-aircon tayo ngayon eh. Diba? Pero ito, may basher na yung life stealer siya. Slowly but surely, umangat talaga yung kanyang network. At may BKB. Ano yun? Sabay niya binili? Basher BKB? Sino? Yung life stealer. Ay, may shivas na yung Centaur. Kuna na Centaur. nila. Ay, may BKB ako narinig. May BKB ako narinig. Ako rin, nakita mo na rin yung BKB. May rele ba yun ng BKB? Feel ko yung life stealer, napindot niya. Tingnan mo. Kakabili niya lang yun eh. Walang nakakita guys. Ng Dire's top tower is under attack. Boss Shad, pa-shoutout sa ka-work kong nagbe-break. Nanonood ng Dota 2. Isaac. Shoutout kay Ito, Isaac. magkakaroon ng fight. Pag di nag-BKB yung life stealer dito, trade lang siya ngayon nag-BKB. Ay hindi, itong Timbers oh. Yung Timbers yung napindot yung BKB. Hoy! Huli nga nila dito. Pero nagamit yung Stampede. Okay na. May, Okay lang. Wala na rin Aegis, wala na rin Stampede. Okay lang, tama lang yun. At least, Skyrat lang yung namatay. Tapos hindi nakuha yung Timbers nila na siya yung accidentally nakapindot nung BKB. Mga boss, kaya pa ba ma-reset si Boss Rapi at Boss Jules? Innate na nila yun, boss. Innate na yun, boss. May comeback chance. Oh, mataas pa. Comeback chance ng Yellow Sub. 8K net worth lang yan. Ang baba niyan. Tapos yung capability ng heroes dito ng Yellow Submarine, hindi pa Ang naman nila late game talaga. hindi pa naman nila na-hit yung wall. Isang... Eto pa, naku po. Black hole na Magandang malupit. chance yata to. Nako! Ayun. Napasok Buti, nga nila Venus. dito. Buti wala silang vision. Buti hindi Jairi nakita nila. Sabi ni Jairi, buti doon ka naglakad. Oh, sabi niya ng Gyro, F this Shera Mount. Mm. Out na siya doon, pre. Thank you doon ka naglakad kasi kung di doon naglakad yung Ogre Magi, iba yung lalakaran ng ng Yellow Sub doon. Baka siya pa yung nakakita. Pero Shard, nakuha naman na dito ng Ring Master. Meron siyang spotlight. Nagutom ako bigla ah. Kano bang gusto mong kainin? Kakanin ako turn na to. Kanin ka? Bibili tayo kay Pangat. Kay Pangat o Pangli. Tagal-tagal ko na rin din na doon, nakabili doon. Okay, sabay niya nga binali kanina. Easy na lang yung kailangan niyang item. Tama lang, at least, di ba?
tataas yung armor niya against dito sa gyrocopter. Oo nga eh. Games, hindi pa rin ito rin siguro yung isa sa mga pwedeng build mamaya ng Storm Spirit, at least double setup, dodge, pero patay pa rin yung Ringmaster dyan. Oo, hindi sila nakagalaw. Space lang. Lo! Uy! Wala! Kayo ng ganyan! Lo! Nabati rin! What the? What the Wala hell? Wala kayong dalang dust. Ayun, yung camera mo na-stun. Tignan mo, pumunta rin sa gilid oh. Nabalo na yung cameraman. Kung Bisaya yun guys, what the hell? Sinabi doon. Kano puts nyo dun, Sir Mike? Saan po? Kano foods nyo doon, Sean at Sir Mark? Boss Net, wala kaming ano, mga foods namin, mga ano lang, sakto lang talaga. Mga parang karinderya lang din. Oo, Kaya ako tinawag na karinderya lang, boss. pangat at pangli, alam nyo na kung bakit ganun. Pang-apat. Yung pangli kasi, yung panglimang init na. No choice eh. Ito ha, sa game na to, Mahal pagka... hindi ba mahal going makdo. for the refresher? Mahal 150 budget meal. Ayan, boss. Wala pa tayong ano ngayon dahil nag-enroll nga yun. Wala tayong pera ngayon pang McDo. Saka na yan. Handa, Mirele at saka Light Stealer. Siya, feel ko yung Baleno rin na hit yung wall eh. Parang bigla silang nawawala na sa moment eh. Para silang, ano, malakas sila na team. Para silang C-team. Tapos hindi nakaka-close ng game. Yung mga ganong instances dati ng C-team. Patay itong Skyrat. Skyrat. Na-break yung smoke. Gotta be careful about being targeted ditong ni Mirele. Kasi siya yung counter lang dito sa Storm. Nabate. Pero kailangan na mag-setup ng words dito ah. Yung Yellow Submarine sa may top kasi most likely doon na mag-spawn yung Roshan, and may B-Fly dito. Yung Gyrocopter an item na parang sobrang useful. Hindi naman parang, pero sobrang useful talaga this game kasi si Lifestealer going for AC. Yung item ng Largo, dalawang big Dalawa item. lang. Dalawang big item, boss. Cobbled cup pa nga siya dito. Hindi niya Logo pa bagnet, pinapalitan. busog ka na 50 pesos lang kaso wala dito niya eh. Meron pre, ewan ko lang kung ano, kung okay pa yung lugaw doon, lugawan. Yun, naka-cancel na. May Yule Scepter na ako, boss. Asa. Huli ka Balbon. Dalawang support nga dito. They're gonna respond for half a minute. Pwede na to make ng advantage etong Valinor. May ginugong storm? Nangungulit Ano sila lang? sa Wisdom Shrine? Sa Wisdom Shrine sila. Oo, nangungulit lang. Kung may isang pagkain na kakainin ko paulit-ulit in my lifetime, pwede lugaw. Uy! Gagawing singgaw, lulugawin nga dito. Etong Gyrocopter, susunod pa. Etong Ogre Magi. The true carry is down. We are gonna fight. Gusto dito ng Yellow Submarine. And look at that. Lifestealer, paano pipigilan? Hindi Pag talaga wala kayong one true mapipigilan yan. carry, boss. Triple kill pa. Tinitip pa rin dapat dun yung Enigma. What a bold play coming from the offlaner of Yellow Submarine. Di ba? Black Hole, basta alam niya eh. Pag blinakol niya yung Gyrocopter, sobrang laking bagay nun for the whole team. Kasi wala na eh. Wala na yung flak current, wala na yung AoE damage dito. Totally nung Valinor na medyo makati na yung mga support mo mapipilit at mag-react at may position talaga. At least yung Timber, so diba, hindi naman yan yung main damage dealer talaga ng Valinor eh. At the same time, kala ko magiging problema na ng Lifestealer sobra yung Butterfly, pero hindi pala masyado. Meron pala siyang serrated shield. Sila pa nga makakapag-Roshan dito, mga sir. Anong accessories ng lugaw mo, boss? Kahit itlog lang, boss. Okay na ako sa itlog. Patis. Uy, nagkamali yung Namimiss ko talaga yung lugaw sa Davao. Pinakamasarap na lugaw sa balat ng lupa yung nasa Davao, guys. Pag bumisita ako ng Davao, dadaan talaga ako doon. It's a must. Sa Denchas. Lugaw ng Denchas. Hindi Denchos ha. Denchas. ganyan pa naman yung mga pinapanood ko ngayon sa YouTube. Mga lugaw. Hindi. Puro pagkain. May siomay na ang laman, kamatis. May candy na kamatis. Merong lomi na ang pangalan, bulalomi.
Wala pa akong kain, Mike. Kasi may bulalo, tapos may lomi, tapos may isa pa yun eh. Nagising ako ng alas 9. Kape lang yung ininom ko. Punta agad dito sa HQ. Yellow Submarine ang Valinor, sinubmarine pero sila ay bitin pa rin. Haha, by Andrew B. Yun, may kumanta pa sa Facebook. Commended sa'yo, Boss Kimoy. Inabot na ng 73 minutes yung map 3 ng BP tsaka Power Rangers. Buti na lang kamo, di ba? Hindi pa, next series pa sila yung BP. Pagod nga lang. Crispy Pata sa Sogo Boshan, ayaw mo. Pamilya yung Sogo. Parang, pawis sa pamilyar. Ulol. Pamilyar siya. Wala kang maluloko dito. Ang alam ko doon, masarap doon is yung fried chicken. Sinabi nila. Hello. Pero masarap ang bulalo doon. Masarap Guys, doon. Pwede kayo magbulalo doon, guys. Food trip, please. Meron silang ages ngayon, ha? So, sila pa nga ang nakaabante. Yung, like, 7,000 net worth advantage. Ayun yung hinihintay natin talaga sa kanila kanina. Nasabi naman sa'yo medyo, madali lang talaga i-comeback yung game. Tingnan mo, tingnan mo. Ayun, diba? Sinabi ng Jessica, Sarap so, yan. Tigilan mo na nga yan, Mike. Nagugutom na rin ako. wala, nagutom na rin ako, ganun talaga. And let's get ready to rumble. Naku Nakita po, na naman target nila ka yung na naman. gyrocopter. Wala silang ikukumit dito na black hole. Black hole mo. Pwede na i-black hole. Para makasal nga dito yung teleport. And it's a disaster sa side dito ng Valinor. Checkmate na siya. Ito na yung wall na na-hit ng Valinor talaga. The moment na nawakan ni Butega dito, ni Smigol yung Andoril, na may kasama pang Ring of Power. They are charging in Helm's Deep. Tapos na ang dito, ang eksena sa Valinor. Ayun na yung kailangan ulit-ulitin na ng Yellow Submarine para manalo sila eh. Ma-hold din na yung Gyrocopter. Either mauna yung Storm or yung Enigma. Ang taas ng chance na manalo sila sa may fight. Sarap naman ng mga dyan. Ewan ko kung ilang yung multiplier ng ano. Isang fight pa nga yata na matalo dito yung Valinor. Pwede na nila tawag ng GG eh. Checkmate na yung Valinor. Hanggat di niya nauna, kahit nga mauna siya na sabihin natin go siya ng Storm Spirit, mauna siya mag-BKB kaysa sa Vortex. Andiyan yung Black Hole, hindi kailangan gawin ng Enigma, Black Hole lang siya eh. Yeah, they're taking this objective. So for Yellow Submarine, strike while the iron is hot. So kuha nga sila dito na ay. Sobrang disiplinado nga, no? Hindi sila kumuha May nagkakat ng wave sa mid eh. Ayun o. Tinignan ng cameraman. Kakat ng wave sa mid eh. Pwede pa nga silang gumawa para sa akin kasi may ages pa yun eh. Pwede pa talaga. Sadyang lang, parang kailangan lang muna nila i-take yung mid lang kasi may tier 2 tower pa eh. Di sila makakapag-push sa may mid pag di nila tinake yung down yung tier 2 o di nila in-address yung nagkakat ng wave dyan. The elephants need to, the elephant in the room needs to be addressed. Yes. Nagugutom na ako, pre. Ako rin eh. Tapusin nyo na, Yellow Sub. Ayop ka. Checkmate na talaga sila dito. Unless mauuna yung Valinor na mapapatay na agad yung Enigma. Iba pa naman Baka ba? pag inuna mo yung kape sa diet mo tapos nagugutom ka na, nanginginig ka pag ganun. Paring Enigma. Pinyata ka siyan. Parang nanginginig. Oo, ibang inig yan. Ay, Ibang sorry, inig sorry. yan. Sorry, Ibang sorry, inig yan. Sorry. Dinidistract ko na lang yung aking sarili. Kasi nagkagutom na may... Kung si GC dito yung isa sa mga, sabihin natin, kunyari pub game to. Tapos si GC, naku po, yan na. Anyway, Gyrocopter, i-jackpot mo na ng Black Hole, syempre. Hindi ka na magpatupik-tupik pa or you don't need to hesitate. That's the Pwede na biggest talaga. target. 3 consecutive times na ganun yung Gyrocopter. Alam mo na yun na it's gone. Isa JJ, nakuhuli pa yung Timbers, so nag-bash, na stun, namatay. GTI is dead here. The top lane as well, Shan. 3 heroes are dead sa side ng Valinor. Diyos ko. Pag talo talaga yung caster sa pusta, parang tamad mag-cast. Actually, panalo nga ako dito eh. Yes, Kasi nag-yellow submarine nga ako dito, boss. Yes, boss net. Saka na yung order na yun, bibili na lang kami sa Pangli. Ito na yun, wala pang rep.
Punyetang tuition yan. LBO, baka baba mo yung tuition ko. Baka naman. Ang tuition pre, hindi na bumababa yan pre. Kaya nga, diba babaan mo? LBO, baka naman. Diba? Ay, Ako, tumataas. may pressure na. Kaya pa, kaya pa naman pala eh. BKB na lang ng gyro, balabag niya. Well, actually, hindi eh. Kahit mag-BKB eh. Basta ma-black hole siya eh. Pumapush sila dito, Mike. That's the longest for gyrocopter to respawn. Ano yung ano dito ni Mirele? Galvanize. Siguro mga 32. 100 na siya. Hindi, 32 lang. Kala ko maniniwala ka eh. Estimation lang. Ay, no, 500. BKB per largo. Isipin mo kung hindi binawa yung ano niyan, yung plus HP niyan hindi binawasan. Plus 1,000, plus 1,000 HP na siguro na dapat yan. Order na kayo ng foods. Bossnet! PM mo lang ako, Bossnet. Basta gutom, parang lasing magsalita Oo, kahit eh. ano. Tama. Tama. Di ko nagkakamali. Tingnan natin nga. Sabi ni Boss Raymark, bobo doon ng gyro, hindi nag-BKB. Wala eh, kahit mag-gyro na siya, kahit mag-BKB siya ngayon, already too late na rin. Ba-black hole na lang kasi, talaga boss. siya. Black hole is the shish. Ngayon, lalo na ngayon, may refresher na yung Enigma. Pwede na sa tawagan ng GG to, sa totoo lang. Black Reno. Checkmate na sila. Parang ano to, parang chess. Nakita mo yung checkmate ka na 15 moves away pa lang. At wala ka na magawa. Wala to na ta. The coffee is kicking in sa akin, Mike, kahit wala akong kain. Item check. Hex. I don't know. Black hole lang talaga kalaban nila dito. Black hole lang talaga. As long as wala sila na a-address dito sa black hole na Infernal. Kung walang mag-wind waker sa kanila, nagulat niya ako na gano'n pa rin eh, na meteor hammer pa rin yung Skyrat eh, hindi niya na magagamit yun. Tsaka, eto si Infernal, siya yung ano eh, siya yung kinalaban ni Gandalf eh. Ako siya lahat ba? Si Infernal yun, di ba? Yung... Parang Doom kasi yun, Doombringer, yung parang nag-thou shall not pass si Gandalf. si Botek sa Balrog. Para siyang, di ba may apoy-apoy yun? Oo, si Balrog ngayon. Balrog yung pangalan. Alam mo bakit yun? May pinangalan akong pusa after dun eh. Sige, boss! Yes! May pangkain na tayo sa pangli, boss. Shall not pass! The best pa rin yung ano doon. Oy, Thou shall not pass! Kasama sa dito! Kasi black hole agad! For the biggest target, kasama pa yung Team Verso and Double Brother black hole! to seal the deal. That's 4 buybacks Buyback. ngayon ng Valinor. They're so desperate. Ito yung pwede nilang sulitin na moment, walang black hole, walang pwede mag-hold ng sobrang tagal dito sa may gyrocopter. Ito na nga, pare. Walang black hole. Thank you, We boss are Nata. gonna Pero, take the chance. Sean, pag nagka-agonims pa yung Storm Spirit, tatlong black hole talaga mararamdaman ng Valinor. Pag dumating pa tayo sa ganung moment, again, nag-buyback lahat ng players ng Valinor. Oh, wag lang marong hole Matapos dito. sila dito, mamatay sila dito, that would be it. So they're gonna go for the Roshan without the black hole. 5 heroes for the buyback. Alam nila siya, alam nila. Very risky play pero nandito lang sa vicinity etong Yellow Submarine. Mirele trying to snatch the Aegis. Makukuha ni Sauron. Meron pang refresher on the ground. The Life Stealer hindi pa lumabas. May stampede to, pag gusto nila mag-out pwede sila mag-out dito. Reset muna sila dito. Wait, sasagutin ko lang si boss na. At na lang din kita, boss. Ano to mga sir? Yung Valinor kanina sa may last fight ay nasa yung moment na nararamdaman natin yung damage ng gyrocopter. The problem is, dalawa na kasi yung yung black hole ng Enigma eh. Kaya it's not an easy fight talaga for Valinor. So ngayon na hawak nila yung Aegis sa chest, na dieback nga lang yung isa sa kanila. Paano sila didepensa ng base? Kasi parang lang to eh, dinanay lang nila yung Aegis of Immortality sa Yellow Submarine eh, pero they don't really have that lead by having this Aegis. Ayan na.
Kanina binigay refresher. Uy, sirado. Oh, sira nga talaga yung Dota 2. May nag-comment din sa YouTube kanina na hindi rin makapag-find match. Kaya pala nanonood sila sa atin. Hintayin nyo, saglit lang. Mga, hindi naman tatagal lang isang oras Yan, yan. nag-reply na ako kay Boss Nat. Net pala. Shoutout kay Norman. Norman Manggusi. Kakaiba din kasi mag-shoutout yun eh. Sira daw ang dots, guys. Yan, give the guys some money. Kailangan ng Wind Waker ng Centaur. Hindi lang isang Wind Waker kailangan dito. Dalawa, pre. Tatlo nga actually. Dalawang black hole. Ay, tatlo nga dito. Blow hole, pre. Meron na ba siyang Axe Blessing? Wala. Wala pa. Ay, na, pwede na siya bumili kung gugustuhin niya. Tanggalin niya yung threads niya. 5-3 na yung pera ng Storm Spirit eh. And, ito na ba? Ang huling sayaw. Will his Aegis advantage make a difference dito sa gusto ng Yellow Submarine? Handa na ba ang Valinor sa storm na paparating? Literal na storm yung pumasok dito. Black hole numero 1. Pangalawang black hole na ako Hindi na. rin. Nakita yung gyrocopter. Meron siyang pangalawang buhay dito with the Aegis. Pero wala na siyang kasama dito, Mike. Ayun nga eh. Patay na yung Timbersaw. This gyrocopter, Sauron, kaya mo ba? Dito Wala, sila big Aragorn! Hindi pala, si Smeagol pa rin yung nasa front lines. Nabash dito si Sauron. He's trying to run away. Pero makakatch nga dito ng storm ni Mirele. And that's GG. it. That's the game. And even the Aegis nga dito, hindi nga sapat. Kasi dito yung Yellow Submarine, nasa kanila na yung lahat. Isa no problema dito, Sean, for the side of Yellow Submarine. They were just waiting for their moment, for their time na dumating para lumaban dito sa Valinor. And Valinor, oo, nanalo sila ng leaning stage pero they don't really get to control the whole map. I mean, 100% na control talaga nila. They were winning fights, small fights. Kaso, may minimake sure ng Yellow Submarine na may nakukuha pa rin sila doon na core. Yeah, first time In ko exchange. makakita ng Turkish stock na Dota. At makaka-relate ako para siyang C-team. Malakas siya pero hindi nako-close yung game. So as for yung sinabi mo naman dito, yung side ng Yellow Submarine, patient lang sila. Checkmate. Ako lang Doon na eh, parang nung una hindi naman masyadong questionin yung draft na okay lang naman yung draft nila, ganyan. Kaso nung dumating na yung league game talaga, doon mo naman sabi na wala silang pang-address sa Black Hole eh. Yes, so true. Kaya nga, dito yung Yellow Submarine, sila ang manalo sa Game 1. MVP, Mirele. Ako rin. Ba't ka mukha ni Kuya Kim yan sa labas? Diba, pero Mirele with the Storm Spirit, 9 kills pero 23 assists. Kaya ayun yung reason kung bakit ang taas ng Galvanized Charge. Diba?